Isang malakas na kalabog ang bumasag sa mahinang tugtugin ng Grand Ballroom. Sinundan ito ng tunog ng nababasag na kristal at isang kolektibong paghinga mula sa mga eleganteng bisita. Ngunit para kay Liza, ang tanging tunog na umalingaw sa kanyang tainga ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Pula. Iyon ang unang nakita niya. Ang mamahaling red wine na dapat sana'y isisilbi niya ay nakamantsa na ngayon sa puting-puting damit ng lalaking nasa harapan niya. Tila dugo sa busilak na tela. Hindi! Isang pigil na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nanigas ang buo niyang katawan. Ang tray na dati puno ng mga kopita ay nakatagilid na sa kanyang kamay. Walang laman. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri habang ang init ng kahihiyan ay gumagapang sa kanyang mukha. Ang trabaho ko. Ang sahod para sa upa, sina Leo at Mia. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang nakakabinging daluyong ng takot. Sorry po, sir. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Sunod-sunod niyang sabi, hindi magawang itaas ang kanyang paningin mula sa basang mantsa sa dibdib ng lalaki. Napayuko siya, handang pulutin ang mga bubog sa sahig. Kahit ano, para lang makatakas sa mga matang nakatitig sa kanya. Ramdam niya ang bawat bulungan. Ang bawat titig na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ano ka ba namang babae ka? Tingnan mo ang ginawa mo. Sigaw ng isang babaeng may maarting boses sa gilid. Alam mo ba kung sino yang binangga mo? Hindi niya alam at ayaw niyang malaman. Ang gusto lang niya ay maglaho, maging isang anino sa sulok ng marangyang lugar na ito na hindi naman talaga siya kabilang. Pasensya na po talaga, sir. Hayaan niyo pong linisin ko. Huwag mo akong hawakan. Isang boses ang bumasag sa kanyang mga pagsusumamo. Malamig, malalim, at pamilyar. Napahinto si Liza sa paggalaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagsimula sa mamahaling leather shoes ng lalaki, umakyat sa perpektong pagkakatabas ng itim na slacks, sa nabasang puting damit hanggang sa matipunong leeg, at sa huli, sa mukha nito. Isang mukha na sa loob ng 6 na taon ay pilit niyang tinatakasan sa kanyang mga panaginip. Isang mukha na minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Ang matalim na panga, ang mga matang kulay kape na minsay puno ng pagsinta, ngunit ngayoy nagliliyab sa galit at pagkamuhi. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, huminto ang pagtibok ng puso niya, bago ito muling kumabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Adrian Reyes, ang CEO ng kumpanyang ito, ang dating asawa niya. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Ang inis ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng isang malamig na pagkilala. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Adrian, isang ngisi na walang bahid ng anumang tuwa. Ito ay puno ng pang-aalipusta. Automatikong humakbang paatras si Liza. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makalayo dito. Mabilis siyang tumalikod. Handang takbuhin ang daan. Pabalik sa kusina. Pabalik sa kanyang maliit na mundo kung saan ligtas siya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang bakal na pagkakahawak ang pumulupot sa kanyang braso. Mahigpit. Hindi siya makagalaw. Idinikit ni Adrian ang kanyang bibig malapit sa tainga ni Liza. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng panganib. Ang kanyang boses ay isang bulong na para sa kanya lang, ngunit sapat na para magpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Liza, anong ginagawa mo rito? Hindi pinansin ni Adrian ang mga matang nakasunod sa kanila. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang bigat ng braso ni Liza sa kanyang pagkakahawak. Isang patunay na totoo ito, na hindi siya nananaginip. Hinila niya ito palayo sa liwanag ng ballroom, palusot sa isang pasilyo, at walang awang itinulak sa loob ng unang pribadong silid na nakita niya.
Isang malakas na click ang tunog ng pagsasara ng pinto. Nawala ang musika, nawala ang mga bulungan. Ang tanging natira ay ang kanilang mabibigat na paghinga at ang 6 na taon ng puot na namamagitan sa kanila. Binitawan niya si Liza na para itong isang maruming basahan. Tumama ang likod nito sa pader. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit mayroon ding kislap ng galit na hindi pa rin nawawala. 6 na taon, nagsimula si Adrian. Ang bawat salita ay mababa at puno ng lason. 6 na taon kitang hindi nakita at dito lang kita matatagpuan, nagtatrabaho bilang isang utusan. Hindi makapaniwalang tumawa siya ng mapakla. Sabihin mo sa akin, Liza, ganito na ba kababa ang presyo mo ngayon? O naubos na ang perang nakuha mo mula sa lalaki mo? Napasinghap si Liza. Ang kanyang muka ay namula sa galit at kahihiyan. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Wala akong karapatan? Humakbang si Adrian palapit. Ang kanyang anino ay tila lumalamon sa liit na anyo ni Liza. Ako? Na iniwan mo ng walang anumang salita? Ako? Na pinagmukha mong tanga? Biglang bumalik sa isipan ni Adrian ang gabing iyon. Ang kanyang ina, si Doña Victoria, na may mga luha sa mata ababang ipinapakita sa kanya ang cellphone. Ang mga mensahe di umano ni Liza para sa ibang lalaki, mga salitang puno ng pangako, mga planong tumakas. Hihintayin kita, iwanan na natin ang lahat. Siya ang pipiliin ko, hindi si Adrian. Ang sakit ng mga salitang yon ay sariwa pa rin. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. At ngayon, ang babaeng nagsulat ng mga iyon ay nakatayo sa harapan niya, nagmamalinis. Magkano? Tanong niya. Ang kanyang panga ay nag-igting. Magkano ang binayad niya sa'yo para iwan ako? Sulit ba? Dahil sa nakikita ko ngayon, mukhang hindi nagtagal ang swerte mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Napahawak si Adrian sa kanyang mukha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan iyon. Nanginginig ang kamay ni Liza sa ere. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon at ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa gilid nito. Wala kang alam, Adrian. Wala kang alam sa mga tiniis ko. Ang alam ko ay ang katotohanan. Sigaw ni Adrian pabalik. Na isa kang taksil, isang manggagamit. Hindi totoo yan. Kung gayon, bakit ka umalis? Sabihin mo sa akin. Ang mga balikat ni Liza ay nagsimulang manginig. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Isang pighati na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay basag na salamin na sumasalamin sa kanilang nawasak na nakaraan. Dahil kailangan, humina ang kanyang boses. Halos isang bulong na lang. Dahil wala akong pagpipilian. Laging may pagpipilian, Liza, giit ni Adrian. Ngunit ang kanyang galit ay nagsisimula ng mabahiran ng pagkalito. Mayroong kakaiba sa sakit na nakikita niya sa mga mata nito. Hindi sa sitwasyon ko. Napasigaw si Liza. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Umalis ako para protektahan ang sarili ko. Umalis ako para ilayo sila sa impyernong ito. Sila? Sinong sila? Tumingala si Liza at sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 6 na taon ay gumuho. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng lihim na kinimkim niya ay sumabog sa isang pangungusap na babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Iniwan kita para iligtas ang mga anak. Ang mga anak natin. Huminto ang mundo ni Adrian. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malaking alon. Nilulunod ang lahat ng kanyang galit at iniiwan siyang hindi makahinga. Mga anak. Natin? Anong pinagsasabi mo? Nauutal niyang tanong.
Ang kanyang isip ay hindi kayang iproseso ang narinig. Isa na namang kasinungalingan yan, Liza. Ngunit bago pa man makasagot si Liza, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang eleganteng babae ang pumasok. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng magalang na pag-aalala. Si Katrina, ang kanyang fiancé. Adrian, darling, is everything okay? Tanong nito, ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Adrian patungo sa umiiyak na si Liza. Sino siya? May problema ba? Ang pagdating ni Katrina ang bumasag sa mahikang itim na bumabalot sa kanila. Nakita ni Liza ang babae at ang ekspresyon sa mukha niya ay naging isang maskara ng pagkatalo. Ito na ang hudyat na kailangan niya para makatakas. Mabilis siyang kumilos, nilampasan si Katrina at tumakbo palabas ng silid. "Liza, teka!" Sigaw ni Adrian, ngunit huli na ang lahat. Nakatayo lang siya roon, nakatitig sa walang laman na pintuan. Ang mga braso ni Katrina ay nakapulupot na ngayon sa kanya. Ang boses nito ay isang malayong ugong sa kanyang tainga. Hindi niya ito pinapansin. Ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isipan ay ang mga huling salita ni Liza, isang nakakabinging bulong na yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Anak, mga anak. Kinabukasan, ang tanging iniisip ni Adrian ay ang mga salitang binitiwan ni Liza. Mga anak natin. Ito ay isang absurdong ideya, isang malinaw na desperadong kasinungalingan mula sa isang babaeng nahuli sa akto. Ganoon dapat. Iyon ang sinasabi ng kanyang isip. Ngunit ang kanyang puso, ang traidor, na bahaging iyon ng kanyang pagkatao na hindi niya kailanman lubusang nakontrol, ay may ibang sinasabi. "Sir, narito na po ang impormasyon na pinapahanap ninyo," sabi ng kanyang assistant sa kabilang linya ng telepono. Napaupo ng tuwid si Adrian sa kanyang malambot na leather chair. "Ipadala mo sa email ko, ngayon din." Hindi niya hinintay ang sagot. Binaba niya ang telepono at binuksan ang kanyang laptop. Ilang sandali lang, isang bagong email ang lumitaw. Ang subject, Liza Villanueva. Personal information. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Mga larawan, address, record ng trabaho, at sa pinakababa ng file, isang scanned na dokumento, birth certificate, Republic of the Philippines. Pinalaki niya ang imahe. 2 dokumento, kambal, pangalan, Leo V. Reyes, pangalan, Mia V. Reyes, pangalan ng ina, Liza Villanueva, pangalan ng ama, Adrian Reyes. Isang malakas na mura ang kumawala sa bibig ni Adrian. Tumayo siya at sinipa ang mamahaling upuan na nagdulot ng malakas na kalabog sa loob ng kanyang tahimik at malawak na opisina. Totoo, sa buong 6 na taon, habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan, habang siya ay naniniwala sa isang kasinungalingan, mayroon siyang 2 anak. Mga anak na lumalaki sa isang mundong hindi niya kailanman makikilala. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng opisina. Hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang sekretarya. Isang address lang ang nasa isip niya. Ang biyahe mula sa nagtataasang mga gusali ng Makati patungo sa masikip na mga eskinita ng Tondo ay parang paglalakbay sa ibang mundo. Ang maluluwang na kalsada ay naging makikitid na daan. Ang mga luxury boutique ay napalitan ng maliliit na tindahan at mga naglalako sa bangketa. Ipinark ni Adrian ang kanyang itim na sports car sa isang kanto, na agad na umani ng pansin mula sa mga residente. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang bansa. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang kasalanan sa lugar na yon. Sinundan niya ang address hanggang sa marating niya ang isang maliit, kumpol-kumpol na mga apartment. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap na. Ang hangin ay may halong amoy ng nilulutong pagkain at maruming kanal. At doon, sa isang maliit na espasyo sa harap ng isa sa mga pinto, nakita niya sila. Isang batang lalaki
at isang batang babae, mga 6 na taong gulang. Naglalaro sila ng holen sa semento, tumatawa sa bawat tama. Ang batang babae ay may mahabang buhok na nakatali sa dalawa. Ang kanyang nangiti ay isang perpektong kopya ng nangiti ni Liza. Ang batang lalaki naman, habang nakatuon sa kanyang laro, ay may isang pares ng seryosong mga mata na pamilyar kay Adrian. Ang mga mata na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sila iyon, sina Leo at Mia, ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga damit ay simple at may kaunting mantsa ng alikabok. Ngunit ang kanilang mga tawa ay dalisay at puno ng buhay. Isang bagay na bihira niyang marinig sa kanyang tahimik at malungkot na mansyon. Isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Isang halo ng pagsisisi, panghihinayang, at isang damdaming hindi niya pinangalanan. Pananabik. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang ipakilala ang sarili. Ngunit paano? Anong sasabihin niya? Ako ang ama ninyo na nag-abandona sa inyo sa loob ng 6 na taon. Sa gitna ng kanyang pag-aalangan, biglang bumukas ang pinto ng apartment. Lumabas si Liza. May dalang isang maliit na palanggana ng tubig at isang bimpo. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit nang makita niya ang mga bata, isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Leo, Mia, tama na yan. Halik kayo rito at magpunas muna. Pawis na kayo. Malambing niyang sabi. Mama, sandali lang po. Malapit ko nang matalo si Kuya Leo. Sagot ni Mia. Tumawa si Liza. Sige ka, uunahan kita sa pagkain ng paborito mong isda. Mabilis pa sa 4:00 na tumayo ang dalawang bata at tumakbo palapit sa kanilang ina. Nag-uunahan pa sila. Pinunasan ni Liza ang kanilang mga mukha at leeg ng may buong pagmamahal. Sa sandaling iyon, sila ay isang perpektong larawan ng isang pamilya na hindi siya kasama. At doon, napansin siya ni Liza. Ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na naglaho, napalitan ng gulat at takot. Mabilis niyang itinayo ang dalawang bata sa likuran niya, na para bang isa siyang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang mga sisiw mula sa isang lawin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng babala. Hindi makasagot si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa dalawang maliliit na mukha na sumisilip mula sa likod ng mga binti ni Liza, puno ng kuryosidad. Umalis ka na, sabi ni Liza. Mas matatag ngayon. Wala kang dapat gawin dito. Liza, mag-usap tayo. Pakiusap ni Adrian. Sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot nito. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mga anak. Pumasok na kayo sa loob, utos niya sa kanila. Pero mama, sino po siya? Tanong ng maliit na si Leo. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatingin kay Adrian. Wala anak. Isa lang siyang naligaw na tao. Pumasok na kayo. Nang makapasok na ang mga bata, hinarap siya ni Liza. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ko nang umalis ka. Huwag ka nang babalik dito, Adrian. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Tumalikod siya at akmang papasok na rin sa loob. Ngunit hinawakan ni Adrian ang kanyang braso. Sila ang mga anak ko, Liza. May karapatan ako. Karapatan? Mapaklang tumawa si Liza. Nasaan ang karapatan na yan 6 na taon na ang nakakaraan? Nasaan ka noong halos mamatay ako sa panganganak? Nasaan ka noong hindi ko alam kung saan kukunin ang ipapakain sa kanila? Huwag mo akong kausapin tungkol sa karapatan, Adrian. Bago pa man makasagot si Adrian, tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Doña Victoria. Ang ingay ng ringtone ay tila bumasag sa tensyonadong katahimikan. Napatingin si Liza sa screen ng telepono
Pagkatapos ay sa mukha ni Adrian na may isang tingin ng pagkaunawa at pagkasuklam. "Sige, sagutin mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Tumatawag na ang reyna. Baka hinahanap ka na niya. Binitawan niya ang braso nito at mabilis na pumasok sa loob. Isinasara ang pinto ng may kalabog. Naiwan si Adrian sa labas. Mag-isa. Tinitigan niya ang kanyang telepono. Pinindot niya ang answer button. "Hello, ma? Nasaan ka, Adrian?" Ang boses ng kanyang ina ay malamig at may awtoridad. "Nabalitaan kong hinahanap mo ang babaeng yon. Umuwi ka ngayon din." Ang amoy ng mamahaling leather at lumang kahoy ay sumalubong kay Adrian pagpasok niya sa malawak na library ng mansyon. Ito ang sentro ng kapangyarihan ng kanyang ina. Isang silid na puno ng mga libro na bihirang basahin at mga litrato ng kanilang angkan na nagpapakita ng yaman at impluensya. Nakaupo si Doña Victoria sa kanyang paboritong silya. May hawak na isang tasa ng tsa. Hindi man lang siya lumingon nang pumasok si Adrian. Para bang inaasahan na niya ito. "Nakita ko sila, ma," sabi ni Adrian. Walang paligoy-ligoy. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang tasa. "Sino ang tinutukoy mo, anak?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado na nakakakilabot. "Ang mga anak ko," sagot ni Adrian. Ang kanyang panga ay nag-igting. "Ang mga apo ninyo na itinago ninyo sa akin sa loob ng 6 na taon." Sa wakas, tumingin sa kanya ang kanyang ina. Walang gulat sa mga mata nito. Tanging isang malamig na determinasyon. "Umupo ka, Adrian." Hindi siya gumalaw. "Gusto kong malaman ang totoo." Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Victoria. "Ang totoo? Ginawa ko lang kung ano ang dapat gawin ng isang ina para protektahan ang kanyang anak." "Protektahan?" Hindi makapaniwalang tumawa si Adrian. "Pinagkaitan niyo ako ng pagkakataong makilala ang sarili kong mga anak. Anong klaseng protection yun?" Tumayo si Doña Victoria at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Oo, pinilit kong umalis si Liza. Dahil nakita ko kung ano siya talaga. Isang babaeng ang tanging habol ay ang yaman at pangalan natin." "Hindi ako naniniwala sa inyo. Hindi ba?" Hinawakan ni Doña Victoria ang pisngi ni Adrian. "Anak, bulag ka sa pag-ibig noon. Hindi mo nakita ang mga senyales. Ang kanyang pakikipag-usap sa ibang lalaki. Ang kanyang mga plano na iwanan ka kapag nakuha na niya ang gusto niya. Akala mo ba hindi ko alam yon?" Ang mga luma, pamilyar na salita ay nagsimulang bumalik kay Adrian. Ang mga ebidensya na ipinakita sa kanya noon. Ang sakit, ang pagtataksil. At ang mga bata? Mahinang tanong ni Adrian. "Paano ninyo natiis na ilayo sila sa akin?" Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa mga mata ni Doña Victoria. "Iyon ang pinakamasakit na bahagi, Adrian. Sinabi ko sa kanya na ipalaglag ang mga bata. Isang malaking pagkakamali. Ngunit ang sabi niya, gagamitin niya ang mga bata para makakuha ng mas malaking pera mula sa atin. Umalis siya. Dala ang pangako na babalik siya kapag handa na siyang maningil. Pinili kong manahimik para hindi ka na muling masaktan." Bawat salita ng kanyang ina ay isang patak ng lason na muling pumapasok sa kanyang sistema. Nalilito siya. Ang imahe ni Liza na buong tapang na pinoprotektahan ang mga anak nila ay sumasalungat sa imahe ng isang ganid na babae na ipinipinta ng kanyang ina. Sino ang paniniwalaan niya? "Kaya ko siya pinaalis, Adrian." Pagtatapos ng kanyang ina, ang boses ay basag. "Para iligtas ka sa isang buhay ng kahihiyan at panloloko." Umalis si Adrian sa library na may magulong isipan. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Mayroon siyang responsibilidad. Kung pera lang talaga ang habol ni Liza,
edi ibibigay niya para sa mga bata. Kinabukasan, isang abogado na may dalang itim na briefcase ang kumatok sa maliit na pinto ng apartment ni Liza. Miss Liza Villanueva? Tanong ng lalaking nakasuit. Pinapadala po ako ni Mr. Adrian Reyes. Pinapasok siya ni Liza ng may pag-aalinlangan. Inilabas ng abogado ang mga dokumento at isang tseke. Inaalok po ni Mr. Reyes ang isang buwanang sustento para sa mga bata. Paliwanag ng abogado. Inilalapag ang tseke sa maliit na mesa. Kapalit nito, humihingi po siya ng karapatang bisitahin ang mga bata 2 beses sa isang linggo. Tiningnan ni Liza ang tseke. Ang nakasulat na halaga ay sapat na para bayaran ang upa niya sa loob ng 5 taon. Sapat na para sa pagpapagamot ni Marco. Sapat na para bigyan ang mga anak niya ng komportableng buhay. Ngunit ang presyo nito ay ang kanyang dignidad. Kinuha niya ang tseke, dahan-dahan. At sa harap ng nagulat na abogado, pinunit niya ito sa 2. Tapos sa 4. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Sabihin mo kay Adrian Reyes, sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Ang mga anak ko ay hindi parang produkto sa isang estante na pwede niyang bilhin kapag gusto niya. Hindi sila ibinebenta. Nang gabing iyon, tumawag ang abogado kay Adrian. Sir, tinanggihan po niya ang alok. Pinunit niya ang tseke. Napamura si Adrian sa kabilang linya. Ano pa bang gusto niya? Binibigyan na nga niya ng solusyon. Mayroon pa po, sir, dagdag ng abogado na tila nag-aalangan. Bago po ako umalis, may narinig po akong kausap niya sa telepono. Mukhang desperado si Miss Villanueva. Anong narinig mo? Iritableng tanong ni Adrian. Narinig ko siyang umiiyak tungkol sa isang malaking bayarin sa ospital. Ang pagod ay hindi na lang isang pakiramdam para kay Liza. Ito ay isang kumot na bumabalot sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Bawat hakbang niya pauwi mula sa kanyang pangalawang trabaho ay may bigat. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na semento. Pagdating sa bahay, titingnan niya ang mahimbing na natutulog na sina Leo at Mia. At sa isang saglit, ang lahat ng pagod ay mapapalitan ng isang malalim na pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon kinabukasan. Ngunit may isa pang bigat sa kanyang dibdib, isang alalahanin na hindi kayang pawiin ng mga ngiti ng kanyang mga anak. Si Marco, ang kanyang nakababatang kapatid. Kinabukasan, maaga siyang nagising para bisitahin ito sa pampublikong ospital. Ang amoy ng gamot at disinfectant ay sumalubong sa kanya, isang amoy na naging pamilyar na sa kanya sa mga nakalipas na buwan. Nakita niya si Marco na nakahiga sa kama, mas payat kaysa dati. Mayroon itong malubhang sakit sa bato na nangangailangan ng tuloy-tuloy na dialysis. Ate, bati ni Marco, sinisikap ng ngumiti. Dumating ka pa. Sabi ko naman sa'yo, okay lang ako. Umupo si Liza sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag mo akong alalahanin. Ang isipin mo ay ang pagpapalakas mo. Pabigat na ba ako sa iyo, ate? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakasala. Umiling si Liza. Pinipigilan ang sariling luha. Huwag na huwag mong sasabihin yan. Magkapatid tayo. Pamilya tayo. Kahit anong mangyari, gagawa ni ate ng paraan. Ngunit sa kanyang paglabas para kausapin ng doktor, ang paraan na iyon ay tila isang malayong pangarap. Mrs. Villanueva, sabi ng doktor, lumalaki na po ang bill ninyo. Kung hindi po tayo makakapagbayad ng kahit kalahati sa susunod na linggo, baka mapilitan po kaming itigil ang kanyang treatment. Ang mga salita ng doktor ay parang martilyong pumukpok sa kanyang dibdib. Kalahati? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang desperasyon ay isang mapanganib na bagay. Ito ang nagtulak kay Liza na tanggapin ang isang trabaho na karaniwan ay para sa mga lalaki. Isang construction site. Sa ilalim ng tirik na araw,
Nagbuhat siya ng mga hollow block at naghalo ng semento. Bawat patak ng pawis, bawat sakit sa kanyang katawan ay may katumbas na ilang daang piso para kay Marco at sa kanyang mga anak. Hindi niya alam na sa di kalayuan, isang kotse ang nakaparada. Sa loob nito, isang private investigator ang kumukuha ng mga litrato gamit ang isang long lens camera. Ang mga litratong ito, kasama ang kumpletong medical records ni Marco Villanueva, ay ipinadala sa isang email na may iisang tatanggap, si Adrian Reyes. Sa kanyang opisina, tinitigan ni Adrian ang mga larawan sa kanyang screen. Si Liza, ang babaeng minsan niyang pinangarap na bigyan ng marangyang buhay, ay nagbubuhat ng semento. Ang kanyang mukha ay nababalot ng alikabok, ang kanyang mga braso ay pagod. Sa tabi nito, ang medical abstract ni Marco, chronic kidney disease. Isang bagay ang pumitik sa loob ni Adrian. Hindi ito awa, hindi ito pag-ibig. Ito ay isang malinaw at simpleng katotohanan. Hindi ito tama. Walang sabi-sabing umalis siya ng opisina at nagmaneho papunta sa ospital. Hindi siya nagpakilala. Pumunta siya direkta sa billing section. Gusto kong bayaran ang lahat ng utang ng pasyenteng si Marco Villanueva, sabi niya sa cashier. Ang cashier, na nagulat sa biglaang pagdating ng isang lalaking mukhang milyonaryo, ay mabilis na kumilos. Ilang minuto lang, isang resibo ang inabot kay Adrian. Paid in full. Kinabukasan, bumalik si Liza sa ospital, dala ang lahat ng naipon niyang pera. Isang maliit na sobrang kulubot na naglalaman ng kanyang pagod at sakripisyo. Nakayuko siyang lumapit sa billing section, handa nang makiusap, handa nang magmakaawa. Magandang araw po. Gusto ko lang po sanang magbayad ng kahit kaunti para kay Marco Villanueva. Ngumiti ang yaya. Ay ma'am, nabalitaan niyo na po ba? Kinabahan si Liza. Ang aalin po? Bayad na po lahat ng bill ni Sir Marco. May isang anonymous benefactor po na nagbayad kahapon. Lahat-lahat po. Wala na kayong utang. Napatanga si Liza. Ano po? Sino daw po? Hindi po nagpakilala, ma'am. Basta na lang po siyang dumating at nagbayad. Ang swerte niyo po. Nakatayo lang si Liza doon. Hawak ang sobre ng pera. Ang kanyang isip ay blanko. Anonymous benefactor? Wala siyang kilalang mayaman. Wala siyang ibang kamag-anak. Ngunit habang tumatagal, isang pangalan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang pangalan na pilit niyang kinakalimutan ngunit laging bumabalik. Isang lalaking nag-alok ng tseke na pinunit niya. Isang lalaking alam niyang may kakayahang gawin ito. Adrian. Nakatayo si Katrina sa malawak na terrace ng mansyon ng mga Reyes. Tanaw ang perpektong hardin. Hawak niya ang isang baso ng champagne, ngunit ang lamig nito ay hindi sapat para palamigin ang apoy ng selos at takot sa kanyang dibdib. Sa mga nakalipas na araw, napapansin niya ang pagbabago kay Adrian. Lagi itong wala sa sarili, malalim ang iniisip, at palagi, ang dahilan ay bumabalik sa iisang pangalan, Liza. Mukhang malalim ang iniisip mo, Hija. Ang boses ni Doña Victoria ay nanggaling sa likuran niya. Lumapit ito at tumabi sa kanya. Ang tingin ay nasa malayo rin. Tita, bati ni Katrina, pilit nang ngumingiti. Iniisip ko lang po ang kasal namin ni Adrian. Isang maliit at mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Victoria. Huwag tayong maglokohan, Katrina. Alam kong alam mo na ang tungkol sa babaeng iyon at sa mga bata. Nanigas si Katrina. Ang pagkukunwari ay natunaw. Hinarap niya ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na nararamdaman. Ano po ang gagawin natin? Hindi ko pwedeng hayaang masira ang lahat. Ang pamilya ko. Kailangan namin ang pagsasamang ito. Tumingin si Doña Victoria sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Kung gayon, kailangan nating patunayan kay Adrian kung anong klaseng babae talaga si Liza.
Isang babaeng gahaman sa pera. Ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang plano. Isang plano na simple ngunit tuso. Isang plano na gagamitin ang kahinaan ni Liza laban dito. Kinabukasan, nag-abang si Katrina malapit sa tinatrabahuhan ni Liza. Nang makita niyang mag-isang naglalakad si Liza pa uwi, hinarang niya ito gamit ang kanyang mamahaling kotse. Liza Villanueva? Tanong ni Katrina pagkababa niya. Ang kanyang tandang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Nagulat si Liza. Nakita na niya ang babaeng ito noon, ang fiancé ni Adrian. Wala tayong dapat pag-usapan. Meron, giit ni Katrina, hinaharangan ng daan. Tungkol kay Adrian at sa pera. Nagpunta sila sa isang maliit na kapihan. Si Katrina, sa kanyang eleganteng damit, ay tila isang diamante sa gitna ng mga batong ilog. Sa ilalim ng mesa, mayroon siyang maliit na voice recorder na naka-on sa kanyang purse. Alam ko ang sitwasyon mo, nagsimula si Katrina. Alam ko ang tungkol sa kapatid mo. At alam kong si Adrian ang nagbayad ng bill sa ospital. Hindi umimik si Liza, ngunit ang pag-igting ng kanyang panga ay sapat ng sagot. Gusto kong maging prangka sa'yo, patuloy ni Katrina. Layuan mo si Adrian. Mapaklang tumawa si Liza. Ako pa ba ang kailangang lumayo? O baka dapat ang fiancé niya ang sabihan mong huwag kaming guluhin? Hindi mo naiintindihan, sabi ni Katrina. Nawawala na ang pekeng ngiti. Masaya na kami, Liza. Hanggang sa bumalik ka. Isa kang multo ng nakaraan na sumisira sa aming kinabukasan. Inilabas ni Katrina ang isang makapal na puting sobre mula sa kanyang bag at itinulak ito sa ibabaw ng mesa. Ito, 10 milyon. Sapat na yan para magsimula ka ng bagong buhay. Ikaw, ang mga anak mo, ang kapatid mo, malayo dito. Tinitigan ni Liza ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya kay Katrina nang may pagkasuklam. Ito na naman. Pera. Palagi na lang pera ang tingin nila sa kanya. Sa tingin mo ba mabibili mo ako? Mahinang tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig saglit. Sa tingin mo ba lahat ng tao katulad ninyo na pera lang ang mahalaga? Lahat ng tao ay may presyo, Liza. Sinasabi ko lang sa'yo kung magkano ang sayo. Iyon na ang huli. Tumayo si Liza. Kinuha ang baso ng malamig na tubig sa mesa at walang atubiling ibinuhos ito sa mukha ni Katrina. Napasinghap ang ilang tao sa kapihan. Para yan sa pag-iisip mo na mabibili mo ang pagiging ina ko, sabi ni Liza. At bago siya tumalikod, idinagdag niya, at sabihin mo sa mapapangasawa mo, bayaran niya ang responsibilidad niya hindi dahil sa pera, kundi dahil ama siya. Kahit kailan, hindi ko hiningi ang pera niya. Ang hiningi ko ay ang pagiging ama niya. Tumalikod si Liza at naglakad palabas. Nanginginig sa galit at kahihiyan, iniwan si Katrina na basang-basa at napapahiya. Ngunit nang mag-isa na lang, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Kinuha niya ang kanyang purse at pinatay ang recorder. Nang gabing iyon, ipinarinig niya ang recording kay Adrian, ngunit ito ay pinutol at inedit ng may katusuhan. Ang natira lang ay ang mga salita ni Liza na kinuha sa ibang konteksto. Bayaran niya ang responsibilidad niya. Pera. Ang pera niya. Ang boses ni Liza na puno ng galit ay naging tunog ng isang babaeng naniningil. Narinig mo ba, Adrian? Sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Sinubukan ko siyang kausapin ng maayos. Sinubukan ko siyang tulungan. Pero pera lang talaga ang gusto niya. Pera mo. Pinakinggan ni Adrian ang recording ng paulit-ulit. Ang tiwalang nagsisimula nang mabuo sa kanyang puso ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinamaan ng alon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Liza. Ang kanyang puso ay puno ng panibagong galit at pagkadismaya.
Ganoon ba talaga kababa ang tingin mo sa akin, Liza? Sabi niya pagkasagot nito, hindi na naghintay ng hello. Pera lang ba talaga ang habol mo? Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Liza sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay nagahalo ang pagod at pagkalito. Kagagaling lang niya sa trabaho at ang tawag ni Adrian ang huling bagay na kailangan niya. Huwag ka nang magkunwari, Liza. Sigaw ni Adrian. Ang bawat salita ay may diin. Nakausap ka ni Katrina. Inalok ka niya ng tulong. Pero ano ang ginawa mo? Tinanggihan mo at naningil ka pa. Malinaw na sa akin ang lahat. Ginagamit mo lang ang mga bata. Natahimik si Liza. Katrina. Kaya pala. Isang bitag. At siya sa kanyang galit ay nahulog dito nang walang kamalay-malay. Hindi yan totoo, Adrian. Nililinlang ka lang niya. Pakiusap niya. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Narinig niya ang kawalan ng tiwala sa boses ni Adrian. Tapos na tayo sa mga kasinungalingan mo, Liza. Sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. Simula ngayon, sa mga abogado ko na lang kayo makikipag-usap. Bago pa man makasagot si Liza, ibinaba na ni Adrian ang telepono. Napaupo si Liza sa sahig. Hawak ang cellphone na tila iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na pagod. Ang sakit ng pagiging biktima ng isang kasinungalingang hindi niya kayang patunayan. Umiyak siya ng tahimik sa dilim ng kanyang maliit na apartment. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng mahimbing na paghinga ng kanyang natutulog na mga anak. Sa mga sumunod na araw, isang mabigat na ulap ng kalungkutan ang bumalot sa kanilang tahanan. Nagpatuloy si Liza sa pagtatrabaho, ngunit ang kanyang mga ngiti ay pilit, ang kanyang mga mata ay laging malungkot. Sinubukan niyang itago ito sa kanyang mga anak, ngunit ang mga bata ay may likas na kakayahang maramdaman ang sakit ng kanilang ina. Isang hapon, habang naglalaro sina Leo at Mia, napansin nilang nakaupo lang ang kanilang ina sa isang sulok, nakatulala at hindi kumikibo. Mama, okay ka lang po? Tanong ni Mia. Lumalapit at niyayakap ang binti ni Liza. Ngumiti si Liza at hinaplos ang buhok ng anak. Okay lang si Mama, anak. Pagod lang. Ngunit kinagabihan, nilagnat si Liza. Ang pinagsama-samang stress, pagod sa trabaho, at emosyonal na pasanin ay tuluyan ng nagpabagsak sa kanyang katawan. Humiga siya sa banig, nanginginig sa ginaw. Sina Leo at Mia, na hindi sanay na makitang ganito ang kanilang ina, ay nataranta. Mama, gising po, sabi ni Leo, tinatapik ang braso ni Liza. Ang init niyo po. Sinubukan ni Liza na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw ng sumunod. Tubig. Anak, pakiabot ng tubig. Kahit pagkatapos uminom, hindi bumuti ang kanyang pakiramdam. Nahihirapan siyang huminga at maya-maya pa ay nawalan na siya ng malay. Mama! Mama! Sigaw ni Mia. Nagsisimula ng umiyak. Si Leo, bilang kuya, ay sinubukang maging matapang. Huwag kang umiyak, Mia. Gisingin natin si Mama. Sinubukan nila ang lahat. Tinawag nila ang kanyang pangalan. Niyugyug nila siya. Ngunit si Liza ay hindi gumigising. Ang takot ay gumapang sa puso ni Leo. Tumingin siya sa paligid ng kanilang maliit na silid, naghahanap ng tulong. At doon, sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita niya ang cellphone ng kanyang ina. Naalala niya ang isang pangalan na narinig niyang binanggit ng kanyang mama sa telepono ilang araw na ang nakalipas. Isang pangalan na sinisigaw nito habang umiiyak. Adrian. Mia, yung cellphone ni Mama, sabi niya. Kinuha nila ang telepono. Hindi sila marunong magbasa, ngunit si Leo ay matandain sa mga numero. Tiningnan niya ang recent calls. May isang numero doon na paulit-ulit na tinatawagan at tumatawag. Pinindot niya ito. Sa kabilang panig ng Maynila, nasa gitna ng isang mahalagang board meeting si Adrian Reyes. Pinipresenta niya ang quarterly report ng kumpanya.
Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hindi niya ito pinansin. Ngunit muling tumawag ang numero. At muli, mayroong pagpupumilit sa mga tawag na yon. Sa wakas, naiirita, humingi siya ng paumanhin sa board at sinagot ang tawag, handang sigawan kung sino man ang nasa kabilang linya. Hello? This is a very inconvenient time. Natahimik siya. Walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng isang batang humihikbi. Hello? Ulit niya. Mas mahina na ngayon. Pagkatapos, isang nanginginig na boses ng isang maliit na bata ang bumasag sa katahimikan. Hello? Pwede po bang tulungan ninyo si Mama? Hindi po siya gumigising. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Adrian na parang isang matulis na patalim. Sino to? Nasaan kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Hindi na pinapansin ang nagtatakang tingin ng mga board member. Si Leo po, sagot ng bata sa gitna ng mga hikbi. Si Mama po, ayaw niya pong gumising. Hindi na kailangan ni Adrian ng iba pang paliwanag. Huwag kang aalis dyan, Leo. Papunta na ako. Ibinaba niya ang telepono. Meeting adjourned, sabi niya sa mga nagulat na miyembro ng board. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong wala ng preno. Ang galit at pagdududa na naramdaman niya kay Taysa ay biglang naglaho, napalitan ng isang dalisay at matinding takot. Ang biyahe papunta sa Tondo ay tila isang walang katapusang bangungot. Bawat pulang ilaw sa trapiko, bawat sasakyang mabagal sa kanyang harapan, ay isang personal na kaaway. Pagdating niya sa eskinita, ipinarada niya ang kotse kahit saan at tumakbo papunta sa apartment. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto na bahagyang nakabukas at pumasok. Ang kanyang nakita ay isang imahe na habambuhay na masusunog sa kanyang alaala. Si Liza, nakahandusay sa sahig, maputla ang mukha. Sa tabi nito, ang dalawang bata, si Mia ay umiiyak habang si Leo ay buong tapang na nakahawak sa kamay ng kanyang ina, sinusubukang gisingin ito. Walang pag-aalinlangan. Binuhat ni Adrian si Liza. Nagulat siya sa gaan nito. Para siyang bumubuhat ng isang babasaging manika. Halikayo mga anak, sabi niya sa dalawang batang natutulala. Ang kanyang boses ay malumanay sa kabila ng sitwasyon. Isasama natin si Mama sa ospital. Sa pinakamahal at modernong ospital sa syudad, mabilis na inasikaso si Liza. Habang nasa emergency room ito, si Adrian ay naiwan sa labas kasama ang kambal. Pinaupo niya sila sa kanyang magkabilang tabi. Ito ang unang pagkakataon na nakasama niya sila ng ganito kalapit. Naamoy niya ang kanilang buhok, amoy pawis ng bata at murang shampoo. Isang amoy nakakaiba, ngunit totoong-totoo. Si Mia ay nakasandal sa kanyang braso. Ang mga hikbi nito ay humina na. Si Leo naman ay tahimik lang, ngunit ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa tela ng mamahaling suit ni Adrian. Walang nagsasalita. Sa katahimikan na yon, isang bagay ang naging malinaw kay Adrian. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at sakit, sa kabila ng lahat ng hidwaan, ang 3 taong ito, ang babaeng nasa loob ng emergency room at ang 2 batang ito sa kanyang tabi. Sila ang kanyang pamilya at nabigo siya sa kanila. Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor. Mr. Reyes, stable na po ang pasyente. Severe dehydration and exhaustion. Halatang ilang araw na siyang hindi kumakain at natutulog ng maayos. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad. Nakahinga ng maluwag si Adrian. Inilipat si Liza sa isang pribadong silid. Isang silid na may malambot na kama, mga sariwang bulaklak sa mesa, at tanawin ng buong syudad. Isang mundong napakalayo sa maliit nitong apartment. Nakatulog na ang kambal sa sofa. Umupo si Adrian,
Sa tabi ng kama ni Liza, pinagmamasdan ang maputlang mukha nito. Hinawakan niya ang kamay nito. Mainit na ito, hindi na kasing lamig ng kanina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, tiningnan niya ito hindi bilang ang babaeng nanakit sa kanya, kundi bilang ang ina ng kanyang mga anak, isang babaeng mag-isang lumaban sa buhay. Dahan-dahang iminulat ni Liza ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay hindi ang pamilyar na kisame ng kanyang apartment na may mga mantsa ng tubig, kundi isang puting-puti at malinis na kisame. Narinig niya ang mahinang tunog ng isang makina. Nang ibaba niya ang kanyang tingin, nakita niya ang isang IV drip na nakakabit sa kanyang kamay. Nasaan ako? Nagpanik siya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Shh! Magpahinga ka lang. Ang boses na yon. Ang boses ni Adrian. Napalingon siya at nakita ito, nakaupo sa tabi niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala na hindi niya pa nakikita dati. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. At sa isang saglit, nawala ang CEO, nawala ang dating asawa. Ang nakita lang niya ay isang lalaking pagod at takot. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay lumibot sa silid at natagpuan ang kanyang mga anak, sina Leo at Mia. Magkayakap na natutulog sa isang malambot na sofa. Ligtas sila, maayos. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng pasasalamat. Napansin ni Adrian ang luha. Marahan niya itong pinunasan gamit ang kanyang hinlalaki. Ligtas na kayo. Ulit niya, halos isang bulong. Isang maliit, marupok na sandali ng kapayapaan ang namagitan sa kanila. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng mga salita. Sa sandaling iyon, sila ay isang ama at isang ina na nag-aalala para sa kanilang mga anak. Ngunit ang kapayapaan ay kasing rupok ng salamin. Ang pinto ng silid ay bumukas ng walang katok. Pumasok si Doña Victoria, nakatayo na parang isang reyna na sinusuri ang kanyang nasasakupan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Sa likuran niya, 2 lalaking nakasuit, mga abogado. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Adrian, pagkatapos ay tumuon kay Liza na nakahiga sa kama. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Tanging paghusga. Tingnan mo ang sarili mo, sabi ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay pumutol sa katahimikan na parang isang latigo. Nakahandusay sa isang kama sa ospital at ang mga apo ko naiwan sa isang sitwasyong mapanganganib. Isang pabayang ina. Matumigil ka, babala ni Adrian, tumatayo sa pagitan ng kama at ng kanyang ina. Ngunit hindi nagpatinag si Doña Victoria. Tumingin siya sa kanyang mga abogado, pagkatapos ay muling tumingin kay Liza na may isang ngingiti ng tagumpay. Ang insidenteng ito ay sapat ng patunay na wala kang kakayahan na alagaan ang aking mga apo. You are an unfit mother. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi, oh yes, patuloy ni Doña Victoria. Kaya kasama ko ang aking mga abogado. Magsasampa kami ng kaso para makuha ang full custody ng mga bata. Ang mundo ni Liza ay gumuho. Ang tanging bagay na ipinaglaban niya sa loob ng 6 na taon, ang tanging yaman niya, ay biglang nanganganib na mawala. Hindi niyo pwedeng gawin yan, sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi ako papayag. Hinarap siya ni Doña Victoria. Sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang tunay na anyo ng pagmamahal ng kanyang ina. Ito ay posesibo, makasarili, at walang awa. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Mamili ka, Adrian, sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. Ang pamilyang ito o ang babae at mga bastardo niya. Ang ultimatum ni Doña Victoria ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at nakakalasong parang usok. Tumingin si Adrian mula sa malamig na mukha ng kanyang ina patungo sa takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Liza.
Sa tabi nila, nagising ang kambal dahil sa sigawan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito at takot. Sa sandaling iyon, lahat ay nagbago sa isipan ni Adrian. Ang mga kasinungalingan, ang pagmamanipula, ang pagpili na inilalatag sa kanya ay hindi sa pagitan ng kanyang pamilya at ni Liza. Ito ay isang pagpili sa pagitan ng nakaraan na binuo sa kasinungalingan at isang hinaharap na kailangan niyang ipaglaban para sa katotohanan. Umalis na kayo, mahinang sabi ni Adrian, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ina. Ano? Tanong ni Doña Victoria hindi makapaniwala. Sabi ko, umalis na kayo. Ulit ni Adrian, mas malakas na ngayon. Ikaw at ang mga abogado mo, labas. Isang madilim na anino ang dumaan sa mukha ni Doña Victoria. Adrian, huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Ang tanging bagay na pagsisisihan ko ay kung hahayaan ko kayong saktan pa sila, sagot ni Adrian. At sa isang kilos na hindi niya inaasahan mula sa sarili, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Liza na nasa ibabaw ng kama. Isang kilos ng proteksyon, isang kilos ng pagpili. Nang makita ito, umalis si Doña Victoria nang walang imik. Ngunit ang kanyang huling tingin ay isang pangako ng digmaan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Liza at ang mga bata, nagsimulang kumilos si Adrian. Ang pagdududa na matagal nang natutulog sa kanyang isipan ay isa ng nag-aalab na apoy. Kailangan niya ng mga sagot na hindi magmumula sa kanyang ina. Ang una niyang tinawagan ay si Mang Cardo, ang dati nilang family driver na nagretiro na. Matagal bago niya ito napapayag na magkita sila. Ngunit sa huli, ang utang na loob nito sa yumaong ama ni Adrian ay nanaig. Sa isang maliit na karinderya, umamin ang matanda. Patawarin mo ako, Sir Adrian, sabi ni Mang Cardo, nanginginig ang boses. Pinilit lang ako ni Doña Victoria. Binayaran niya ako para sabihin sa iyo na nakita ko si Ma'am Liza na may kasamang ibang lalaki. Pero kasinungalingan po ang lahat. Isa siyang mabuting babae, sir. Bawat salita ng matanda ay isang suntok sa sikmura ni Adrian. Pagkatapos noon, ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon. Ipinahanap niya ang dating kasambahay na bigla na lang nag-resign pagkatapos umalis ni Liza. Natagpuan niya ito sa probinsya. Sa una, takot itong magsalita. Ngunit nangako si Adrian na poprotektahan niya ito. Inamin ng kasambahay ang lahat. Kung paano niya nakita si Doña Victoria na nag-uutos sa isang computer expert na gumawa ng mga pekeng text message sa isang lumang telepono. Kung paano niya narinig ang pagbabanta ni Doña Victoria kay Liza na kung hindi ito aalis, sisirain niya hindi lang ang buhay nito, kundi pati na rin ang career ni Adrian. Ngunit ang pinakamatinding ebidensya ay natagpuan niya sa isang lugar na hindi niya inaasahan, sa isang lumang external hard drive na nakatago sa ilalim ng mga gamit sa dating opisina ng kanyang ina. Dito, nakita niya ang mga orihinal na litrato, mga litrato ni Liza kasama ang kanyang mga pinsan, at ang mga edited na bersyon, kung saan ang mga pinsan niya ay pinalitan ng mukha ng isang lalaking hindi niya kilala. Ang ebidensya ng pagtataksil ay isang malaking kasinungalingan. Hawak ang lahat ng patunay. Umuwi si Adrian sa mansyon. Naabutan niya si Doña Victoria at si Katrina na nag-uusap sa library. Walang salita. Inilapag ni Adrian ang isang folder sa ibabaw ng makintab na mesa. Isang printed na kopya ng bank transfer para kay Mang Cardo, ang sinumpaang salaysay ng kasambahay, at ang mga litrato, ang orihinal at ang peke, magkatabi. Namutla si Doña Victoria. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Katrina. 6 na taon, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng isang nakakakilabot na galit. Sinira ninyo ang 6 na taon ng buhay ko
ng buhay ni Liza, ng buhay ng mga anak ko. Para saan? Para sa pangalan? Para sa pera? Tumingin siya kay Katrina. Tapos na ang kasunduan natin. Ia-announce ko bukas ang pag-alis ng kumpanya natin sa partnership ninyo. Bahala na kayong iligtas ang sarili ninyo. Pagkatapos, hinarap niya ang kanyang ina. Ang babaeng nagpalaki sa kanya. Ang babaeng sinamba niya. Lahat ng ito, lahat ng tinayo ninyo. Wala itong halaga kung kapalit nito ay ang kaluluwa ninyo. Sabi niya, hindi ko kailangan ng mana. Hindi ko kailangan ng pangalan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang desisyon ay buo na at hindi na mababali. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay matatag at pinal. Tapos na po, Mama. Pinipili ko ang mga anak ko. Pinipili ko si Liza. Pagkalabas ni Liza sa ospital, isang bagong mundo ang sumalubong sa kanya. Hindi na sila bumalik sa masikip na apartment sa Tondo. Naghihintay sa kanila ang isang simple, ngunit malinis na townhouse sa isang tahimik na subdivision, isang lugar na may maliit na hardin kung saan pwedeng maglaro ang mga bata. Ano to, Adrian? Tanong ni Liza, puno ng pag-aalinlangan habang nililibot ng kanyang mga mata ang lugar. Isang simula. Sagot ni Adrian, ibinababa ang huling maleta. Umalis na ako sa mansyon. Dito muna ako titira. Sa isang unit sa kabilang kanto, kung papayag ka. Nakita ni Liza ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi ito ang aroganteng CEO na nakilala niya sa party. Hindi rin ito ang galit na dating asawa na sumisigaw sa kanya sa telepono. Ang Adrian, na nasa harapan niya ngayon, ay tila isang taong nawawala. Isang taong sumusubok na hanapin ang daan pabalik. Para sa mga bata. Mahinang sagot ni Liza, isang tahimik na pagsang-ayon. Ang mga sumunod na linggo ay isang mabagal at maingat na sayaw ng pag-aakma. Tinupad ni Adrian ang kanyang pangako. Hindi niya sinubukang bilhin ang pagmamahal ng mga anak niya. Sa halip, ibinigay niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang oras. Isang umaga, naabutan ni Liza si Adrian sa kusina. Nakasuot ng apron na may cartoon character at desperadong sumusunod sa isang recipe sa YouTube. Ang amoy ng sunog na itlog ay pumuno sa hangin. Nakahanda na ang almusal. Masaya niyang inanunsyo, ipinapakita ang isang plato ng itim na scrambled eggs at mga hotdog na sunog ang kalahati. Sina Leo at Mia. Sa halip na mandiri, ay masayang tumawa at kumain. Para sa kanila, ang sunog na almusal na gawa ng kanilang ama ay ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Mula sa pintuan ng kusina, pinanood sila ni Liza. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, natuto si Adrian na maging isang ama. Siya ang naghahatid at sumusundo sa mga bata sa eskwela. Siya ang matyagang nakaupo sa sahig para makipaglaro ng kotse-kotsehan kay Leo. Siya ang nagbabasa ng mga fairy tale para kay Mia hanggang sa makatulog ito. Kahit na minsan, siya ang nauunang makatulog sa tabi nito. Isang gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, naabutan ni Liza si Adrian sa sala. Inaayos ang mga libro sa bookshelf. Salamat, Adrian, sabi ni Liza. Bumasag sa katahimikan. Napalingon si Adrian. Para saan? Para dito. Para sa lahat. Sagot ni Liza. Ikinumpas ang kanyang kamay sa paligid. Para sa pagsubok mong maging ama sa kanila. Lumapit si Adrian sa kanya. Ang kanilang mga titig ay nagtagpo. Walang galit, walang pagdududa. Tanging isang malalim na pag-unawa sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Ako dapat ang magpasalamat, Liza. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa 6 na taon na wala ako. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan. Patawarin mo ako dahil hindi kita ipinaglaban. Hindi sumagot si Liza.
Sa halip isang luha ang muling pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon, ito ay luha ng pagpapalaya. Isang pagprisna niya ng sakit na matagal na niyang kinimkim. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Adrian. Ang mahalaga, narito ka na ngayon, bulong niya. Ang kilos na yon, gaano man kasimple, ay tila isang tulay na nag-ugnay sa dalawang pusong matagal nang magkahiwalay. Habang lumilipas ang mga araw, ang 4 na pader ng townhouse ay napuno ng mga bagong alaala, mga tawa sa hapagkainan, mga kwentuhan bago matulog, mga simpleng sandali ng pagiging isang pamilya. Isang gabi, habang naghahanda sila para matulog, tinabihan ni Adrian ang kambal sa kanilang kama. Papa? Tanong ni Mia, ang kanyang mga mata ay inaantok. Dito ka na po ba titira sa amin? Forever? Ang simpleng tanong ng bata ay may bigat ng isang pangako. Tumingin si Adrian kay Leo na tahimik na naghihintay din ng sagot. Mula sa pintuan, nakita niyang nakatayo si Liza, nakikinig. Ngumiti si Adrian, isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak. Oo, anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Hindi na aalis si Papa. Dito na ako. Forever. Ang pagtatapos ng kanilang kwento ay hindi isang malaking selebrasyon. Walang marangyang kasal o mga mamahaling regalo. Sa halip, ito ay isang koleksyon ng mga tahimik at ordinaryong sandali na kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng isang bagay na mas matibay at mas makahulugan. Isang tahanan. Isang Sabado ng hapon, ang sala ng townhouse ay puno ng tawanan. Nagtayo sina Adrian at Leo ng isang kastilyo gamit ang mga karton at kumot, habang si Liza at Mia naman ay naghahanda ng royal snacks sa kusina. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong lutong cookies at ng purong kaligayahan. Habang naghahabulan sina Leo at Adrian sa loob ng kanilang karton na kaharian, napaupo si Liza sa sahig, pinagmamasdan sila. Ito na iyon. Ang buhay na pinangarap niya para sa kanyang mga anak. Isang buhay na may ama, isang buhay na buo. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Isang delivery man ang nag-abot ng isang katamtamang laking kahon. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nang buksan ito ni Liza, nakita niya ang 2 laruan sa loob. Isang dekalidad na robot para kay Leo at isang magandang manika para kay Mia. Sa ilalim ng mga ito, may isang maliit na sobre. Binuksan niya ito. Sa loob, isang card na may simpleng sulat kamay. Hindi niya kailangang tingnan ang pangalan para malaman kung kanino ito galing. Ang eleganteng pagsulat ay pamilyar. Para sa aking mga apo, iyon lang. Walang sorry. Walang mahabang paliwanag. Ngunit para kay Liza, ang 4 na salitang iyon ay sapat na. Isang maliit na puting bandila, isang unang hakbang. Ipinakita niya ito kay Adrian. Tinitigan ni Adrian ang card ng matagal. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang bakas ng kalungkutan at marahil isang maliit na pag-asa. Isang simula, sabi ni Adrian. Inuulit ang mga salitang minsan na niyang sinabi kay Liza. Ngumiti si Liza at tumango. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang basahan ng kwento ang mga bata at halikan sa noo para sa kanilang pagtulog, magkasamang tumayo sina Adrian at Liza sa maliit na balkonahe. Tanaw nila ang mga bituin. Naaalala mo ba? Nagsimula si Liza. Noong una tayong magkakilala, sinabi mo sa akin na bibilhin mo para sa akin ang lahat ng bituin sa langit. Ngumiti si Adrian. Oo, ang dami kong mga hangal na pangako noon. Hindi yon hangal, sabi ni Liza. Sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. Pero ngayon, mas gusto ko na ito. Ang alin? Ito, bulong ni Liza. Ang lupa. Ang mga paa nating parehong nakatapak sa lupa. Ang mga kamay nating magkahawak.
Ito, ang pagiging totoo. Niyakap siya ni Adrian. Mahigpit. Isang yakap na puno ng 6 na taon ng pangungulila, 6 na taon ng pagsisisi, at isang habambuhay na pangako. Hindi na nila kailangan ng mga bituin. Ang kailangan lang nila ay ang isa't isa. Mahal kita, Liza. Bulong ni Adrian sa kanyang buhok. Noon, ngayon at magpakailanman. Mahal din kita, Adrian. Sagot ni Liza, ipinipikit ang kanyang mga mata. Mula sa silid ng mga bata, narinig nila ang mahinang pagtawa ni Mia sa kanyang panaginip. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga ngiti ay nagliliwanag sa dilim. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Marami pang tiwala na kailangang muling buuin. Ngunit sa ilalim ng tahimik na langit ng gabing iyon, alam nilang hindi na mahalaga ang bilis ng paglalakbay. Ang mahalaga, magkasama na sila. At para sa kanila, iyon na ang simula ng lahat. At dito nagtatapos ang kwento ng muling nabuong pamilya nina Adrian, Liza, Leo, at Mia. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Salamat sa pagsama sa akin, sa bawat kabanata, sa bawat luha, sa bawat ngiti, at sa bawat kabog ng dibdib sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Kasama ninyo akong nagalit, nasaktan, at umasa para kina Adrian at Liza. Naramdaman ko ang bigat ng pagiging isang ina sa mga balikat ni Liza at nasaksihan ko ang mabagal ngunit tapat na pagbabago ng isang amang natutong unahin ang tunay na mahalaga. Sana, sa pagtatapos ng ating kwento, ay may isang butil ng aral na manatili sa ating mga puso. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa anumang halaga ng salapi, kundi sa presensya, sa pag-unawa, at higit sa lahat, sa pagpapatawad. Ipinapakita nito na gaano man kadilim ang nakaraan, laging may liwanag ng pag-asa para sa mga pusong handang maghilom at muling sumubok. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong mahalagang aral ang inyong napulot? Inaasahan ko ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa sa mga ito ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Muli, ako po ang inyong manunulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento ng pag-ibig at pag-asa.